Narinig na po natin ang revelasyon ni Lotlot de Leon, ang resback ni Ian de Leon. Ang tanong po ng bayan, nasaan ngayon si John Rendez? Alam mo, bigla ko lang naisip din yan. Oo. Ano ngayon ang pakiramdam ngayon ni John Rendez? Oo. Na baka mamaya nag-aaway-aaway kayo, wala naman pala sa inyo ang pag-aawayan nyo dapat. Nakay Jan pala. Ay, Mga ampun lang kayo, pero naghahabol pa kayo sa mana. Ako, sa nangyayari sa magkakapatid na ito ngayon, biling-baligtad daw ang kaluluwa ng superstar. Ang gaganda po, puro positibo po ang review dun sa paghalo at pagkuha kay Bimbi Aquino bilang regular co-host Ay, oo. ng Eat Bulaga. Diba? Sila daw yata ang planong gawin Junior Aldab. ayun Ay, na. Ito kaya ay simula na ng kanyang pag-aartista? O baka naman kaya siya nandyan sa Itbulaga ngayon bilang preparasyon sa pagkandidato niyang SK sa Tarlac. ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya tutok na dito lang sa Showbiz Now! Yeah! Ako, kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo po yan. Siyempre, sobrang salamat po sa tiwala, suporta at oras na ibinibigay niyo po sa amin. Mukhang gumaganda-ganda na po ang tindig ng mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Sana po magtuloy-tuloy na at kasama niyo po kami sa pagbabanlaw ng mga inaalala niyo, ng lungkot, lahat-lahat na. Tuloy-tuloy po tayo sa ating chikahan. Di ba naman, Romel Chika? Yes, kaya dyan lang po kayo may hinahanap at may pinakikilala po kami sa episode na ito. Kaya dyan lang po kayo. Mismo. At syempre, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Sinpin saan man kayo sulok ng mundo, abot na abot namin kayo ng mga showbiz intriga at mga kontrobersiya. Perfect! Ganon na! Maganda naman. Magtiwala lang sa sarili. At saan pa po ba tayo magkakakwentuhan, magpapalitan ng opinyon, magchichikahan. Dito lamang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Alam mo, perfect na yung opening mo. Sa totoo lang. Parang hindi naman. Parang hindi naman. O sige, ulitin mo. Ulitin mo. Parang hindi naman pala eh. Ulitin mo. Okay. Ang dami-dami pong ganap ngayon. Siyempre, marami rin pong hinahanap ang ating mga kababayan. Narinig na po natin ang revelasyon ni Lotlot de Leon, ang resback ni Ian de Leon. Siyempre po, may kani-kanya po silang posisyon ngayon tungkol sa kanilang pinanghahawakan, di ba? Yes. Ang tanong po ng bayan, nasaan ngayon si John Rendez? Alam mo, bigla ko lang naisip din yan. Oo. Yan din yung tinatanong ng mga tao, di ba? Sa akin din sabi ko, bakit nasaan kaya si John Rendez nag-aaway yung magkapatid na ito? Ano kaya ang tingin Alam mo dyan? si John Rendez nakatanaw ngayon sa magkakapatid. I'm sure. Mula sa labas, sumisilip lang siya sa loob ngayon. Oo, na dati-dati. Ako kasi naka-experience natin, nakita natin ba nung nagpunta tayo sa Oo, wake sa natin? wake, oo. Hiwalay talaga si John Wala. Rendez. Hindi sila nakasalamuha sa mga kapatid. Doon lang siya sa labas lang Doon siya. Sa labas siya. Oo. Ganun. Ito yung burol, di ba? Oo. Ibalik po natin yung nakaraan nung nabubuhay pa ang superstar. Ito po ang tao na ayaw makita ng kanyang mga anak. Magpakatotoo tayo, real talk tayo. Galit ang kanyang mga anak kay John Rendez. Ang tanging nagpupuntang dumadalaw kay Guy, si Matet. Si Oo. Matet lang na nagkaroon pa rin sila na hidwaan dahil sa sardinas. Correct. Di ba? Pero nagkaayos ulit. Pero si John Rendez po, yung taong nakasama ng mahigit na 3 dekada ng superstar. Oo, at sinabi na nga, iniwan siya ng lahat, pero si John Rendez, Ang hindi nang iwan iwan sa kanya. Kaya sana ang pakiusap ko, mahalin nyo rin siya. Yes. Pahalagahan nyo rin siya. Eto na po yon. Noong mga panahon na yon, merong imbitasyon siyempre sa mga anak si Ate Guy. Nag-iimbita si Ate Guy na magpunta sa bahay niya. Hindi nagpupunta. Oo. Si Lotlot, Ian, si Kiko, si Kenneth, si Matet nung una. Si Matet kailan na lang naman na dumadalaw. Bakit? Ano ang dahilan nila? May ayaw silang makita. Sino yung ayaw nilang makita? Si John Rendez. Ayun na. Na? Correct. Kaya ang dami-daming usapin dito. Ngayon, nagkakagulo-gulo sila. Hinahanap na ngayon natin. Hindi lang tayo naghahanap, kundi marami naghahanap. Ano ngayon ang pakiramdam ngayon ni John Rendez? Oo. Yun na ngayon hinahanap. Ganon talaga katindi magbiro ang kapalaran, Oo. ano? Itong tao na ayaw nilang makita noon na parang
kawawa Yes. dahil pinagkakaisahan. Oo, kasi sa isang Eto tabi ngayon, siya ay nakatanaw ngayon doon sa mga nagkasuntong wag siyang makita at galit sa kanya na sila ngayon na nag-aaway-away. Correct. Kahit sa puntod, hindi po pwedeng sumabay si Jan. Oo, May oras silit-silit siya. lang, May oo. oras siya. Di ba kahit na yung paipadasal, di ba? Hindi Oo. iwalay Sumusolo siya. siya. Sumusolo siya. Ang ano doon, hintayin niya muna umalis yung pamilya. Totoo. Yung mga anak bago siya lumapit. At ang tawag Oo. doon ay respeto. Correct. Respeto. Sa palagay mo, ano ang damdamin ni Jan Rendez ngayon? Parang kung ako si Jan Renes, parang, eto na. Eto na yung nangyayari na yun. Yung pakiramdam niya dati nag-iisa, eto ngayon yung pakiramdam niya na magkakapatid. Alam mo yun na wala nang humahalilig sa magkakapatid niya, yung magbubuklod para sa kanila na yung tatayo na, ganito, wala. Kundi panindigan Walang sila. mamamagitan. Walang Oo. mamamagitan. Ikaw, ano sa palagay mo ang damdamin ni Jan? Ang tingin ko ngayon ng ni Jan Rendes ngayon, sige lang kayo dyan. Bandang huli, magtatanong din kayo sa akin kung ano talaga yung iniwan ng mami niyo sa akin kasi 30 taon kami magkasama. May iniwan Iniwan kaya? sa kanya. Hindi, ibig sabihin kung baka may sinasabi ng mga salita, yung dyan, Kasi pag mawala ako, di salita ba lang, mga hindi ganyan? naman binding yun eh. Ayun lang. Oo. Di ba? Pero at least maliliwanagan sana. Makapagbibigay siya ng ideya. Oo, di ba? Makapagbibigay. Pero eto ngayon si Jan, tinan mo nga naman magbiro ang kapalaran, Ito yung mga taong galit na galit sa kanya, sila ngayon na nag-aaway-away. Si Jan nananahimik ngayon. At wala siyang masasabi sigurado. Hindi naman siya makikialam tungkol dyan. Never siya. Pero may nag-iisip may mga nag-iisip po na grupo na baka mamaya nag-aaway-away kayo, wala naman pala sa inyo ang pag-aawayan nyo dapat. Na kay Jan pala. Ay, Alam mo, another kwento yan. Oo. Pero syempre kasi alam mo naman social media, hindi pa nagaganap na sa kanila. Nanganak na. Nanganak na. Nagkaapo na. Nagkaapo na. Kaya Ganon. entertainin lang natin lahat. Lalabas naman yan at the end kung ano ang totoo, diba? Ako tatanungin niyo ako, syempre, ang iisipin ko, natatawa lang si Jan Rendez ngayon. Natatawa lang siya. Dahil sa kabila ng mga inabot niya sa mga anak ni Ate Guy, eto ngayon sila ngayon na naglalabo-labo at siya ay tahimik ang buhay niya ngayon. Ganun naman talaga di ba? At saka nakakalungkot nga rin para kay Jarvis. Kung iisipin mo nga, dapat nga kahit papaano, sana meron siya doon. oo Kasi siya'y naman, nakasama ng matagal ng ating Paano superstar. natin masasabi yan ngayon? Yun nga para sa mga kapatid niya. Hindi pa nga Wala. Oo, wala. Di ba? Oo. Ang hirap. Hindi pa nga sinasabi ni... Pero may sinabi si Ian hindi naman ako papayag na meron ditong mapapabayaan. Maganda Pero yun. sa foundation yon. Paano yun? Sa foundation yon, dapat sila buo. Oo. Yun yon. Oo. Pero yung dun sa... si Lotlot pa nga nagsabi na baka naman gusto mong i-share yung mga naiwan ni Mami. Sinabi raw niya yun kay Ian nang wala si Matet, si Kiko at saka si Kenneth. Para sa 3 kapatid niya. Hindi para sa kanya dahil kaya naman niyang mabuhay na nagtatrabaho siya. Na totoo naman. Tinanong ko siya, Ian, are you willing to share the properties of Mommy with us? And tinanong ko yan without Matet, Kiko, and Ken knowing. Why? Kasi naawa ko dun sa 3 Hindi para sa akin, kundi para dun sa 3 kong kapatid. Dahil wala namang iniwan si Mommy sa kanila. Kasi ako ang kaya ko Buong buhay ko naman kinaya ko. May mga resibo naman talaga. Paano ngayon yan? Si Jan Rendez. Kung yung sa mga kapatid niya, magulo pa. Si Jan pa kaya na nakarelasyon lang ng kanilang ina. Pakahirap talaga ng usapin pag legality ng usapan. Totoo yan. Pero di ba minsan kasi kapag maganda kasi ang samahan kahit na walang dokumento, di ba nanay? Kapag maganda ang samahan ng lahat, sige, verbal na lang tayo. Basta ganito sa'yo mapupunta yan, sa'yo mapupunta. Kasi nagkakasundo-sundo kayo. Pero pag ganito kasi, talagang kailangan ng black and white talaga dito. Ano yan 2 panig yan. May isang maghahangad talaga ng para sa kanya lang. Meron namang isang panig na hindi hihingi aasa na baka sakaling may bahagi sila. Meron talagang ganyan. Ganon. Mayroon talaga. Meron ganun yun di ba? Meron din naman panig na maging parehas dapat sa komunikasyon. Kasi kunwari, 5 silang magkakapatid, 4 nga yung sinasabi niya na adopted. Tapos siya, kung sila nagkakasundo-sundo at maganda ang kanilang layunin na para sa legasiya ng kanilang mami, itong tinatrabaho nila, pati doon sa mga naiwan ng mami nila, dapat share silang 5. Yun sana. Yun sana ang Equal magaganap. Ngayon, pag desisyon pa lang, hiwa-hiwalay na sila. So, paano pa? Foundation pa lang Foundation pa lang pinag-uusapan, iwahiwalay na, walang ano. Paano pa kaya pag ito na yung, kunyari, ayan na yung cake. paghahatian. Andyan na yung cake, di ba? Tapos si Lotlot, alam ko yun yung sobra niyang galit. Ay, oo, Sobra siyang nasaktan kasi ang pinalalabas, mga ampon lang kayo, pero naghahabol pa kayo sa mana. Masakit po talaga yon para sa kanila. Dahil
itinuring naman silang anak eh. Totoo. Tinuring din naman nilang ina, ang superstar. Correct. Oh. At saka yung pag-ako ni Lotlot sa mga kapatid niya, Ay, totoo yan. Yun eh. Totoo yan, napakahalaga nun. Napakahalaga Dapat nun. hindi kalimutan yun. Yes. Na siyang pansamantalang naging magulang ng mga kapatid niya. Nung magpunta sa Amerika, si Nora at si Jan. Matagal na panahon yun. At Ilang years At yun, bata oo. pa si Lotlot noon, may responsibilidad sa mga ganun. Sila na ni Monching. Di ba? Sila na ni Monching noon. Pero hindi pa rin dapat ipaatang sa kanya lahat ng responsibilidad na dapat ay sa mami. Totoo. Di ba? Yun yun. Kaya maiintindihan mo talaga. Si Iya naman, ang panlaban naman niya, siya yung tunay eh. Yung tunay. Di ba? Oo. Biological son siya eh. Siya yung tunay na anak eh. Siya yun eh. Yun yung card niya eh. Yun ang alas niya. Yun ang card niya eh. At saka mahirap kasi pagka yung sinasabi, di mo ayun sa family, di ba pag lalaki kasi yung sabihin na iiwanan nila siya. Iba kasi yung ano ng babae. Maano yung puso ng babae kumpara sa lalaki. Kasi. Depende yan sa anak, kay lalaki, kay babae. Pagka merong gusto na personal lang niyang kapakanan, nangiintindihan, hindi talaga magkakasundo. Oo. Hindi magkakasundo. Depende yan sa mga anak kung sino sa kanila ang magpapaubaya ng pantay-pantay. Ayun. Ganun yun. Pantay-pantay dapat. Kaya ito yung sinasabi natin, kung una pa lang magkakasundo talaga sila, walang pag-uusapang ito eh. Kundi iniwan, hati-hati tayo lahat. Yun, tapos. Tayo tayong foundation, lahat tayo nandun. Go! Oo. Kasi yun eh. Kaso, si Ian, merong mga nagpo-post na hindi mo po pwedeng gamitin basta-basta yung card mo bilang biological son. Kasi alam mo naman din kung ano ang hirap ng mga kapatid mo. Yun. At ano din ang hirap ni Lotlot sa inyong magkakapatid. Dapat binibigyan ng halaga yung kapatid sa hatian kung meron man. Kasi si Lotlot naman na nagsabi, ang tanging naiiwan naman talaga ng superstar. Yung mga lupain Sa lang naman sa Bicol, Bicol. oo. Wala nang iba pa. At hindi nabigyan ang kanyang mga kapatid. Kaya ang sabi niya, kung mag-share ka, maraming salamat. Kung hindi naman, maintindihan namin, walang problema. Di ba napakaganda naman ng offer? At saka makikita mo yung ang ganda-ganda nung inilalatag na ni Lotlot. Maganda rin naman yung nilalatag ni Ian. Kaya lang, Legalidad yung kay Oo, Ian. legalidad. Kaya lang, usaping ano kasi ito eh, pamilya na may Ayun na nga puso, ang na problema. kilala ng buong mundo na anak din sila ng superstar. Yun yun eh. Itinuring na tunay na anak. ng superstar. Si Ian ang panlaban, legalidad. Panalo siya dun eh. Oo. No, syempre, yung mga kapatid niya, dun ang Pero paano ngayon makaano sa kanila si John Rendes? Kasi simula pa lang, nung sama sila ni Ate Guy, hindi na nila nire-respeto si John Rendes. Tsaka ayaw naman nila kay Jan. Paano sila Oo. mapapayuhan ngayon? Sayang. Sayang Kung talaga. naging close sana sila, pare-pare, ganito, sabi ng mama nyo, ganyan. Alam, may mga ganun sana, di ba yung mga kwento, ganito ganito gawin nyo, kasi ganito yan, sinasabi sa akin ng mama nyo. Meron sana silang mga Sila na rin naman mismo nagsasabi. Si Matet, si Ian, si Lotlot, yung dalawang, si Kiko at saka si Kenneth, na ayaw ni Nora na may nag-aaway sa kanila. Ganun pala at yun ang paniniwala nyo at naging gabay ninyo habang nabubuhay ang inyong magulang. Ba't hindi nyo gawin ngayon? Ngayon nyo dapat pairalin yan. Wala na yung glue na nagpapagkit sa inyong lima. Sa inyo na dapat magmula talaga. Kayo na magkusa. Dahil kasi sabi nyo nga, ayaw ng mami nyo. Aba sabi nga nila, may mga nagpo-post nga na, nako, sa nangyayari sa magkakapatid na ito ngayon, biling-baligtad daw ang kaluluwa ng superstar. Oo naman. Walang kapayapaan. At saka sana isaalang-alang nila yung salitang national artist. Oo. Yung legacy. Yung legacy. Napakahalaga ng Yun na legacy. yun eh. Kasi ang hirap sa kanila kasi dinadaan nila sa interview, sa social media. Bakit hindi sila magkita-kita na lang talagang para pag-usapan nila? Mailag na sila sa isa't isa. Di ba sabi nga Lot, Oo, dalawang no. beses lang sila nag... Taon na raw ang binibilang. Pati nga yung Zoom nila, di ba? Yung Taon na raw ang meeting nila. binibilang, hindi sila nagkikita. Kaya nasa puso pa rin ng magkakapatid yan eh. Walang ibang maaaring mamagitan, sila lang talaga. Correct. Pag nagkasundo-sundo sila, Mabilis lahat. bilang magkakapatid, lahat yan mapaplansya yan. Sabi nga ni Lotlot Foundation, kaya yaman ko ba kung sakali na magtayo kami nito? Tama. Ako'y nagpapakahirap. Maano yun matindi yung sinabi niya, hindi ako kailanman naging pabigat ng pamilya ko. Wala akong hinahabol na mana. Kaya kong magtrabaho, magpakahirap, magpuyat. Simula nang namulat ako, buntot ko ang ila ko. Hindi ako humingi ng tulong at hindi ako naging pabigat sa mga magulang ko. Sino ba ang naging pabigat? Ayun na. Yun. May, Yun ang tanong. may tanong Oo. kasi statement ni Lotlot na yun, May di ba? tanong yun. Oo. Tapos tinawag pa ni Ian ng my dad. Si Boyet, my dad lang hindi our dad.
marami pa po ito. Basta si John Rendes nakatanaw lang ngayon at siguro ngingiti-ngiti. Nangingiti lang. Oh, look at these people. They were against me before and now they are against each other. Nakakasama. Yun lang yun. Ayaw niyong makita, hindi niyo gustong makita. At sabi niyo nga ang mami ninyo may bad influencer, di ba? Tapos ayaw niyo ring kasabay sa pagpunta sa libingan, Oo, di ba? ganon. O ngayon, nag-iisa si John Rendes, nakatanaw sa inyo ngayon mula sa malayo at natatawa. Sa totoo lang, siguradong nangingiti lang siya ngayon, di ba? O Ay, kantahan mo na si John Rendes. Adi kakantahan ko na lang siya. Walk away from day to day. Walang lyrics na ganun. Katono ng Never, Never, Never. Oo. Shirley Bassey. I like to run away from you, but if you never found me, I would die. Ayan. Kuha niya. I like to break the church you put around me, but I know I never owe. I never will. Prepare for lovers, well would know it Joel never Pimento, Juris Doctor all. Channel, ano ba gagawin natin? Impossible to live with you, but I know I could But I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone. you, but Oh! you. Never, never, never. Okay. Ay, nako. O, eto na tayo. Eto na. Masaya to. Ang saya-saya nito. Actually, nung una siyang lumabas, ang dami niyang napasaya. Sobrang. Tama. At nung bumalik, Mas wala lang saya. si Riza May. Oo Bulaga. nga. Pero alam niyo po, mga kachika, ang gaganda po, puro positibo po ang review dun sa paghalo at pagkuha kay Bimbi Aquino bilang regular co-host Ay, oo. ng Eat Bulaga. Kaya, di ba hindi tayo nagkamali nung pumunta si Bimbi doon sa birthday ni Raisa, di ba? Sinabi natin na sana maging regular. Mukha. Oo, Yun di na ba? yun. Yun na nga. Oo. Kasi bagong putahe. Oo, at saka yung mayaman. Alam nating mayaman, tapos True down to earth makikipagjulugan sa mga ano mo At eto na nga, sila daw yata ang planong gawing Junior Aldab. Ayun Ay, na, oh. ayun Yun. Diba? Napansin ko lang bibihira kasi ang tulad ni Chris Aquino at ni Sharon Cuneta na nasa itaas ng posisyon sa buhay. Alam naman natin kung ano ang kanila talagang pinagmumulan. Pero nakababa po sila sa masa at nakuha po ni Bimbi ang karisma ng kanyang ina. Si Chris Aquino, mahal ng publiko. Correct. Kaya alam mo, parang feeling ko ngayon, pag pinanonood din sa Aquino ngayon si Bibi, parang, Oo, natutuwa Hindi, yun. tsaka nakuha ni Bimbi. Oo, yun. Isipin mo, papasok pa lang doon sa studio, kung nag-ano siya ng hawak o Oo. beat, makikita mo na Kasi pagka hindi siya tanggap, hindi naman papalakpak ang tao at saka yung presence ni Bibi, iba. Gwapo Very Chris Aquino, mararamdaman mo talagang may artista. Tsaka napakahalaga po sa isang personalidad nung tinatawag na karisma. Kahit maganda ka pa, kahit matalino ka pa, kapag wala kang karisma, hindi po Ay, kumpleto. Si Bimbi may karisma. Meron. At magaling magsalita. Tsaka gwapo. Oo, yun na nga oo. Kuha niya talaga yung pagka, Oo. talaga ni Nasa Chris kanya. Aquino. Ngayon, ang tanong ng marami, ito kaya ay simula na ng kanyang pag-aartista? O baka naman kaya siya nandyan sa Itbulaga ngayon bilang preparasyon sa pagkandidato niyang SK sa Tarlac? Double Ay, check. ayun na. Ako Oo. double check ako dyan. Oo. Oo, kasi alam naman natin ang mga artista, may pinaghahandaan yan sa Tama. lahat ng bagay. Kapag may pinasok ka, pinakilala ka, meron kang pupuntahan eh. Alam mo yun, yung meron ka talagang... May pinaghahandaan. May pinaghahandaan ka talaga. Hindi lang basta mag-host. Hindi. Meron ka talagang pupuntahan. At saka magagamit siya dito yung pinag-aralan niya. Hindi ba nag-voice lesson siya? Oo. Kaya yan, Kaya magagamit niya kumakanta na siya, dyan. ang galing niya. In fairness, pasok siya dyan. Sumasayaw. At ang pinakamahalaga, yung connection sa tao. Ayan. Yun yung nakuha niya talaga kay Chris Aquino, yung karisma. Isipin mo, anak ka ng Pangulo. Dati nung pumasok siya, Oo, di ba? oo. Tapos galing ka sa Buena Familia. Sino mag-aakala ang Chris Aquino makakababa at magsasabi sila ni Sharon na kami po ang bababa para ma-out kayo. Hindi niyo po kailangan dumukwang para kami ang abutin. Ang ganda. Ayan. Yan ang ganda-ganda, di ba? Yes. Kami po ang bababa para abutin kayo. At ngayon kay Bimbi mukhang ganun. Ang galing. Gusto nyo ba nasa sugod bahay
bahay agad siya. Ay, Ay, naku, ang hirap nun. Baka nga doon ilagay eh. Baka. Pero Kasi- maraming kumukontra. Siguro- Huwag daw muna. Baka ma-culture shock daw. Ayun na nga. Pwede. Oo. Pero nasa itsura ni Bibi na kung laban na laban eh. Pero siguro ayaw siguro muna ni Chris kasi nasa sugod bahay kasi baka makaano ng mga Mikrobyo. germs, mga mikrobyo, Kasi di ba? kasama niya pa sa bahay. Yes, oo. Hindi. Maliligo naman ba? Maliligo naman. Pagkatapos siguro ng sugod bahay, pumunta muna si Bimbi doon sa Natural. Oo. Parang pandemic. Oo. Kailangan talaga bago siya makisalumuha sa nanay niya, kailangan naka-fresh. Ay, Oo. oo. Kapag lalabas nga lang sila, di ba, naliligo muna Yes. sila. Dahil napaka-susceptible ni Chris sa mga dahil sa AI niya. Ganon din yon. Ang tanong na lang ngayon, tuloy-tuloy na kaya itong karerang ito ni Bimbi Yap? Ay, naku, sana nga, di ba? At sana, tanggapin siya talaga ng tao ng 100%. Oo, Ay, isang magpapasaya ng bonggang-bongga ito kay Chris Aquino. Oo. Sobrang mahal na mahal pa bonggang-bongga. naman niya yung Oo. anak niyang bunso. Tsaka yung makita mo yung anak mo na ikaw yung dating pinanonood niya, tapos yung ikaw na ngayon baliktad na Naisalin mo. Oo, ang galing. Diba? Yun yun. Okay, kantahan mo si Bimbi. Naku, di kakantahan ko na yung kinanta niya na bago sa pumasok sa Itbulaga. Oh, alin yun? Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Sige nga. Yung pag pinakikilala, ladies and gentlemen, please welcome Bimbi Aquino! Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Diba, ganun-ganun pa sa loob. Tumatalog na Magaling. May Oo. galaw. Mega labas. Very Tsaka great. cute. Oo. Puro ganun lang ba lyrics nun? Oo. Oh. Hey G, pagtunugin mo. Tumawa. Hindi mo pala alam eh. Tumawa na lahat sila. Oh. Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi, puso mo sa Ritmo. 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 Rhythm. Rhythm. Bakit? Ano na naman ang interpretasyon mo sa ritmo? Oh. Berde. Oh. O sige na, huwag mo nang kantahan. Baka masira pa yan. Basta kami, hangad namin sana magbukas po ng 100% ang pintuan ng show business dito kay Bimbi Ayan. Aquino. Yan. Welcome. Yan. Welcome sa showbiz, Bim. At alam namin na mana mo ang karisma ng mami mo. Mahal ka ng publiko. At Congratulations. kayang-kaya mo yung Bim. Yakan-yakan mo yan, Bimbi. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ako itong blind item natin, ito tungkol ito sa isang female personality. At siyempre ang kanyang partner. Kasi ito ang iba ang Ano yung diskarte. partner? Naku, yung partner niya. Sikat Male ito personality. Oo, sikat ito. Tapos, kasi madiskarte itong female personality dun sa partner niya eh. Oo, kasi siya, nung una, pagka gusto niya yung makuha niya yung gusto niya, talagang iba ang style niya. Paano? Inaaway niya yung partner Yung niya. lalaki? Oo, yung lalaki, inaaway niya. style lang yun. Style niya yun, oo. Para na, ay naku, kailangan gusto ko yan. Ang style niya, aawayin niya yung lalaki. Ah. Pag inaaway niya yung lalaki, siyempre mahal naman siya ng lalaki. Aamuin siya. Oo, Susuyuin aamuin siya. Susuyuin siya at saka tapos ibibigay naman kung ano yung gusto niya. May alam din akong isang ganyan. Ay. Napakagandang actress na hindi na masyadong visible. Hindi na active ngayon. Ganon din, kapag nag-aaway sila nung husband niya dahil nahuhuli niya na may chika babes, Oo. Oo. aawayin niya, tapos yung mga gusto niyang mga alahas, ipinabibili niya at binibili naman ng lalaki para matapos na lang ang ano. Ang ganda ng Ay, style. oo, Ay, oo, ganun. oo. Ay, ganun din dito, di ba? Parang yung si girl nagsiselos doon sa partner niya. Pagka, siyempre, aawayin niya doon. Siyempre, ilang beses niya yun nahuli, di ba? Yung ng partner. Aawayin niya ng gusto yun. Pagka inaaway niya ng gusto, siyempre, asusuyo yun ng lalaki. Sabi, Pero ano bang noon gusto to, mo? ah. Noon to, oo, noon. Pero ngayon, naku, nagbago na ang ugali ng female personality na ito. Siguro pananaw. Oo. At saka siyempre lumilipas din naman kasi yung Oo, mga hindi bagay. ugali, Correct. Wendell. Oo. Yung pananaw nila, siguro, nagbago na. Lalo kung nadagdagan na ang kanilang mga kaalaman. Yes. Ay, paano kasi hindi magbago na yung kanyang pananaw? Kasi, di ba, hindi niya na kailangan awayin, hindi niya na kailangan humingi. Kasi kusa nang inaabot sa kanya ng lalaki. Sayangan nila. Oo. Natural. Kusa na inaabot. Diba? Hindi na kailangan pang mang-away. Mapapasana all ka na lang talaga. True. At saka- Lahat ng gusto ng girl. Oo, at Yes. saka siguro sabi ng men, sige, ito na yung sa'yo. At kung ano yung gusto ng babae, na gusto niya bilhin, talagang nabibili niya na. Kasi Lahat, oo, ay, lahat, talagang kayang-kaya niya. siya na kasi may hawak ngayon ng ano. Ng eh. beat. Oo. Siya na ang may hawak ng beat. Siya na yun, oo, Okay. kaya ganun. Alam mo, bigayan na tayo ng clue. Ikaw Sino muna. ba ang papahulaan natin dyan? Pareho ba sila? Pareho. Ay, naku. Tawag dito. Mm. Paano ba? Ako na lang ang magbubuko nung sa'yo mamaya. Ikaw na lang ba? Ikaw muna. Clue. Ay nako, di syempre, dahil ano to, yung babae,
ano siya, jinx siya, pero dahil sa pagka-jinx siya, talagang umaano ang aura niya pag nakakita siya ng mami. Ah, ganon. Oo. Sobra ka naman, ginagawa mo namang Oo. materyosa yung babae. Pero ang masasabi ko dyan, pak na pak yan. Ayun, no? Ayun, no? Pak Ayun. na pak. At ikaw naman, anong gusto mong sabihin? Oh. Hindi siya si Manny Garcia. Hindi siya si Jinky Oda. Parang sa banga. Oo. Nako, mga kachika. Tito Manny Garcia and Tita Norsky, ginamit ka pa namin pagkukumpara. Hulang-hula nyo na yan. At Miss Nags ng Belgium, wating-wating ng London, ang dami mo ng stalkers. Ang galing-galing mo. Sobra. At syempre, mga Tala girls, sila Iram Lia, Lulu Malig, Rona Gay Real, at si Dims Ignacio. Yes. At dito naman sa Pilipinas, Direk Franny Zamora, Randy Balaguer, Dan Clavecilla. Tita Ace! Tita Ace Oo. ang Pet Market, Tita Nene Olanday. Ayun. At syempre, si Marichu Fermacion Espeto. Guyson magdadaro. Ay, Oo, guys, si so, Guys. hindi ka mawawala, guys. So. Hindi daw siya nauupo sa isang sulok. Ay. Totoo yan. Hula At mo lahat. Sasabay ko na ang pasasalamat, syempre pa, kay Tita RC Hernandez ng Twin Princess Gems, dyan po sa Shopsville Green Hills. At syempre, may shop din po sila dito naman sa Marriott Hotel sa Manila. At Ompong and Merly Ventura, salamat daw, sabi ni Tita RC, sa inyong pagsuporta at pagtangkilik. Sigurado po, ang dami-dami na namin ibinigay na clue sa inyo. Pak na po yan para sa inyo. Wala na pong mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabangong basuran at walang Electric fan. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo at mag-like, mag-share at pakasama na rin po ang Romel Chica Vlogs. So, maraming salamat po. at Siyempre, wala kayong dapat gagawin kundi hit nyo lang ang bill na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at support tayo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayun. At mula po sa puso naming tatlo, Romel at Wendell, ang walang humpay po naming pasasalamat sa inyo. Ang tindi po ng inyong pagtangkilik kahit may pinagkakaabalahan kayo, lalo po yung oras na ibinabahagi nyo sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now na! Hawak ko ang beat. Hanggang doon lang. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now na!